Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang araw rin po sa lahat ng ating manonood, Musliman o hindi. Ngayon po ay pang-13 araw natin ng pagbabasa araw-araw ng banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang profile ko para sa mga naunang part ng ating pagbabasa. Hinihikayat ko po kayo makibasa at magdilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa sangkatauhan. Itutuloy po natin ang ating pagbabasa sa Surah Al-Baqarah pa rin at verse 241. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para sa mga diniborsyong babae, ang panustos ayon sa kung ano ang marapat, isang obligasyon para sa matuwid. Ganito nililinaw ni Allah sa inyo ang kanyang mga talata upang kayo nawa ay makaunawa. Hindi mo ba nakita yaong mga lumisan mula sa kanilang mga tahanan ng libo-libo dahil sa takot sa kamatayan? Sinabi ni Allah sa kanila, mamatay kayo at pagkatapos nito ay binuhay niya silang muli. Tunay na si Allah ay nagtataglay ng biyaya para sa mga tao, ngunit ang karamihan sa mga tao ay hindi nagpapasalamat. Makibaka sa landas ni Allah. Alamin ninyo na si Allah ay nakaririnig at nakaaalam. Sino ba sa inyo ang magpapautang kay Allah ng magandang pautang upang ito ay doblehin ni Allah para sa kanya ng maraming ulit? Si Allah ang pumipigil at namamahagi ng biyaya at tungo sa kanya kayo ay ibabalik. Nakita mo ba ang mayayaman sa angkan ng Israel matapos ang panahon ni Moises nang sinabi nila sa propeta na ipinadala sa kanila, bigyan mo kami ng hari at kami ay makikibaka sa landas ni Allah. Sinabi ng propeta, kayo ba ay tatanggi kung itatalaga sa inyo ang pakikibaka at hindi kayo makikipaglaban? Sinabi nila, bakit kami hindi makikibaka sa landas ni Allah kung kami ay pinalayas mula sa aming mga tahanan at mula sa aming mga anak? Ngunit nang iniutos na ang pakikibaka ay tumalikod sila, liban na lamang sa iilan sa kanila. Si Allah ang nakaalam sa mga makasalanan. Sinabi sa kanila ng kanilang propeta, tunay na si Allah ang nagpadala sa inyo kay Saul bilang hari. Sinabi nila, paanong siya ang magiging hari namin samantalang kami ay higit na karapat-dapat sa pagiging hari kaysa sa kanya at siya ay hindi binigyan ng kayamanan? Sinabi ng propeta, tunay na si Allah ang humirang sa kanya sa halip na sa inyo, dinagdagan niya siya sa kaalaman at pangangatawan. Si Allah ay nagbibigay ng kanyang kaharian sa kanyang naisin. Si Allah ang nakaaarok sa lahat at nakaaalam. Sinabi ng kanilang propeta, tunay na ang tanda ng kanyang pagiging hari ay darating sa inyo, ang isang baul na isang kapanatagan mula sa inyong Panginoon at labi na kung anumang iniwan ng pamilya ni Moises at Aaron na dinadala ng mga anghel, tunay na naririto ang tanda para sa inyo kung kayo ay mga mananampalataya. Nang humayo si Saul kasama ang kanyang hukbo ay sinabi niya, tunay na si Allah ay susubok sa inyo sa pamamagitan ng isang ilog na sino mang uminom dito ay hindi kabilang sa akin at sino mang hindi tumikim dito ay kabilang sa akin, liban na lamang sa mga sumalok lamang sa kanyang kamay. Sila ay uminom mula rito, liban na lamang sa iilan sa kanila, at nang tinawid niya ang ilog kasama ang mga nananampalataya ay sinabi nila, wala tayong lakas sa araw na ito laban kay Goliath at sa kanyang hukbo. Sinabi ng mga nakatitiyak na makahaharap nila si Allah,
Ilang grupo ba na maliliit ang gumapi sa grupong mas malaki sa pahintulot ni Allah? Si Allah ay kapiling ng mga matiisin. Nang nagpakita sa kanila si Goliath, ang kanyang hukbo ay sinabi nila, "Aming Panginoon, bigyan mo kami ng tiyaga at patatagin mo ang aming mga paa at pagtagumpayin mo kami sa laban sa mga hindi nananampalataya." Ginapi nila sila sa pahintulot ni Allah at pinatay ni David si Goliath at ibinigay sa kanya ni Allah ang kaharian at pagkapropeta at tinuro sa kanya ang anumang ninais ni Allah, kung hindi lamang sa pagsubok ni Allah sa tao sa pamamagitan ng iba pa ay tunay na nasira ang mundo, subalit si Allah ay puspos ng biyaya para sa mga nilikha. Ito ang mga talata ni Allah at binabasa namin sa iyo, O Muhammad, sa buong katotohanan. Tunay na ikaw ay kabilang sa mga sugo. Yaon ang mga sugo na ginawa naming nakahihigit ang iba sa iba pa. Kabilang sa kanila ang kinausap ni Allah at iniangat ang iba sa mas mataas na antas. Ibinigay namin kay Jesus na anak ni Maria ang mga patunay at sinuportahan namin siya sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Kung naisin lamang ni Allah, hindi maglalaban-laban sa isa't isa yaong mga sumunod sa henerasyon matapos na dumating sa kanila ang malilinaw na patunay. Ngunit sila ay nagtalo-talo, ang ilan sa kanila ay nananampalataya habang ang ilan ay hindi nananampalataya. Kung naisin lamang ni Allah, hindi nila lalabanan ang isa't isa, bagkus si Allah ay gumagawa ng anumang naisin niya. O mga nananampalataya, magtustos kayo mula sa ibiniyaya namin sa inyo bago pa dumating ang araw na walang pagbebenta, pagkakaibigan at pamamagitan. Ang mga hindi nananampalataya ay sila ang mga mapang-api. Si Allah, walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya, ang buhay at ang tagapagtaguyod. Hindi siya inaantok at natutulog. Sa Kanya ang anumang nasa kalangitan at lupa. Sino ba ang mamamagitan sa Kanya liban na lamang sa Kanyang pahintulot? Nalalaman niya ang mga nasa kasalukuyan at ang hinaharap nila. Hindi nila maaarok ang anumang kaalaman niya liban na lamang sa naisin niya. Nasasakop ng kanyang patungan ng paa ang kalangitan at lupa. Hindi siya napapagod sa pagpapanatili sa mga ito. Siya ang kataas-taasan, ang pinakadakila. Walang sapilitan sa relihiyon. Naging malinaw na ang gabay mula sa pagkaligaw. Sino mang magtakwil sa Diyos-Diyosan at mananampalataya kay Allah ay kumapit sa makakapitang matibay na hindi mapapatid. Si Allah ay nakaririnig at nakaaalam. Si Allah ang tagapag-ingat ng mga nananampalataya. Siya ay nag-aalis sa kanila mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Yaong mga hindi nananampalataya, ang mga tagapag-ingat nila ay ang mga Diyos-Diyosan na nag-aalis sa kanila mula sa liwanag tungo sa kadiliman. Sila ang mga mananahan sa impyerno at sila ay mananatili rito habang panahon. Hindi mo ba nakita yaong nakipagtalo kay Abraham tungkol sa kanyang Panginoon dahil lamang binigyan siya ni Allah ng kaharian? Sinabi ni Abraham, "Ang aking Panginoon ang nagbibigay ng buhay at bumabawi nito." Sinabi nito, "Ako ay bumubuhay at pumapatay." Sinabi ni Abraham, tunay na si Allah ay nagpapasikat ng araw sa silangan, kaya pasikatin mo ito mula sa kanluran.
Nagapi ang hindi nananampalataya, si Allah ay hindi naggagabay sa mga mapang-api. O kaya ay tulad ng isang dumaan sa isang bayan na nawasak. Sinabi niya, paano kaya ito bubuhayin muli ni Allah matapos ang kamatayan nito? Kaya si Allah ay nagdulot na mamatay siya ng 100 taon at siya ay binuhay niyang muli. Sinabi ni Allah, gaano katagal kang nanatili? Sinabi niya, 1 araw o bahagi lang nito. Sinabi ni Allah, ikaw ay nanatili ng 100 taon. Tingnan mo ang iyong pagkain at inumin. Ito ay hindi nagbago sa paglipas ng panahon. Tingnan mo ang iyong asno. Ikaw ay gagawin naming palatandaan para sa mga tao. Tingnan mo ang mga buto ng asno kung paano namin ito bubuuin at babalutan ng laman. At nang naging malinaw sa kanya, ay sinabi niya, ngayon ay alam ko na si Allah sa lahat ng bagay ay may kakayanan. Nang sinabi ni Abraham, aking Panginoon, ipakita mo sa akin kung paano mo binubuhay ang mga patay. Sinabi ni Allah, hindi ka ba naniniwala? Sinabi ni Abraham, naniniwala ako, ngunit upang mapanatag ang aking puso. Sinabi ni Allah, kumuha ka ng 4 na ibon, katayin mo ang mga ito, ikalat mo sa mga bundok ang hiwa-hiwalay na bahagi ng mga ito. Tawagin mo sila at sila ay babalik sa iyo ng mabilis. Alamin mo na si Allah ay makapangyarihan at maalam. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah, bukas ay pagpapatuloy natin ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakibasa at pakikinig. Gantipalaan naman tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.